nga yung mga pamilya ng pasyente, may huling habilin daw siya. Tatay nagsalita, Rodolfo, ikaw ang panganay, ikaw na ang bahala sa may subdivision sa Parañaque. At yung pangalawa, ikaw naman, Ramon, Ramon, ikaw na ang bahala sa may Eastwood. Alam niyo may Eastwood? Kung may Makati na Forbes, may Eastwood sa Quezon. Pangatlo, Rostom, upo tayo, sabi niya. At ikaw naman, ikaw nang bahala sa may, doon nga sa may Eastwood. Sabi ng Dok, wow, yayamanin. At ngiting sabi ng pangalan na si Rodolfo, ay, hindi po kami mayaman. Ruta po ng tatay namin yan na nagtitinda ng balot. Ninatawa kayo. So, tayo makipagbukas sa may kaugnayan din po sa ating pag-aaralan sa umagang ito. So, tayo makibukas sa Ecclesiastes chapter 3, verse 1 to 9. Babasahin po natin ito kasi napakaganda. Parang nata-traffic ata. Yung pamagat sa umagang ito ay sa tamang panahon. So basa, chapter 1, ang lahat, hindi ko makita. So dito na lang ako. Yan. Ang lahat so siguro mananalangin na lang ako kasi medyo matagal itong sermon na to. So Lord, salamat Panginoon sa mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Ang dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo kaming turuan sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kung meron ka bang dapat baguhin sa aming mga buhay, sa aming puso, Lord, kami nagpapasalamat at patuloy nga nangungusap ka pa rin sa amin hanggang ngayon. Kaya nalain din po namin sa iyong abang lingkod na gagamitin, Lord. Ikaw lamang, O Diyos, ang maluwalhati sa umagang ito maging sa bawat pakikinig po namin ng mga salita. Ang mga salitang ito ay hindi lamang tumimos sa aming puso at isipan, kundi ang mga salita mong ito, Panginoon, ay magamit po namin sa aming buhay sa pang-araw-araw. Ito po ang aming sawat panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So sa tamang panahon, naalala niyo po ba yung prodigal son? Sino rito ang may mana o mamanahin? Parang akala ko yung mga agent mayayaman. Hello? Wala nagtatas ng kamay. O sino rito ang may minanana sa kanya mga magulang? Yan, Nanay Suli. Yun. O yung may mamanahin? Yan. Alam niyo ba, pag mayroon po tayong mamanahin, nasa tamang oras yan. Pansin niyo po ba yung prodigal son? Kinuha niya na agad-agad yung kanyang mana, buhay pa. Ang mana nagiging makatotohanan lang kung wala na yung mga magulang. Kaya lang yung magulang na ito talagang napakabait. Ganon din po yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Napakabait po niya. Ang prodigal son, ano nangyari sa kanya? Kinuha niya agad-agad yung kanyang mana. Lahat ng walang tama sa oras, karamihan ay hindi maganda yung kinalalabasan. Hello? Ano nangyari sa prodigal son? Umabot na siya po'y kumakain na ng mga pagkaing baboy. Tingnan niyo yan. Kaya lahat ng mga wala pa sa panahon, hindi maganda yung kinahihinatnan. Ganon din sa verse 8, sabi niyan, a time to love, a time to hate. So yung pag-ibig, may tamang panahon din iyan. Hello?
Parang yung mga matatanda na nag-i-amen ha. Alam niyo ba ang pag-ibig? Nasa tamang oras po yan. Hello? Kasi pag wala sa oras yan, marami na akong kilala, mga nag-asawa, nakikitira sa mga magulang. Mga nag-asawa, palagi nag-aaway. Kasi wala pa sa panahon, wala pa sa oras. Kaya maraming nagkakadalitse-litse na mga mag-asawa kasi wala sa oras yung pag-aasawa. Unang-una, sa mga kabataan. Hello? Taas-taas naman ng kamay dyan ng mga kabataan. Kabataan noon. Alam nyo ba, pag wala talaga sa oras, hindi maganda. Karamihan lahat ng nakikilala ko, maagang nag-asawa, hindi maganda yung kinalabasan ng buhay. Kasi lahat nasa tamang panahon, nasa tamang oras. Kaya ito yung sinasabi ng sumulat ng Ecclesiastes o mga ngaral, nasa tamang panahon. Kung gusto po natin makuha yung pangako ng Diyos sa atin sa umagang ito, may tatlong punto na pag-uusapan po natin sa umagang ito. Tatlo lang. Pwede rin sa English, pwede rin sa Tagalog, yung tatlong M o kaya tatlong E. Yung unang M ay, parang nahuhuli ako ata. Masigasig. Pwede rin sa English, endure. O kaya sorry. Ito siya stick. Alam mo ba si Abraham? Nakita ko rito, naging masigasig po siya sa paghihintay sa pangako ng Diyos. Kung papansin niyo sa Romans 4:20, si Abraham habang naghihintay, sabi doon sa salitang English, sa King James, he struggled not, o kaya sa salitang Tagalog, hindi nagpasuray-suray. O kaya sa mababang translation, hindi nagalinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos. Kaya nakita ko rito, si Abraham ay naging masigasig siya sa buhay, sa araw-araw ng kanyang buhay. Dahil pinangakuan siya ng Diyos na magkakaroon po sila ng anak, si Abraham ay hindi nagpasuray-suray, hindi nagbabanding-banding, kundi patuloy siyang nanampalataya, nagtiwala sa Diyos na pangyayarihin sa kanya yung pinangako sa kanya. Hello? Kaya lang minsan, yung pangako ng Diyos, pag tumatagal, minsan sa kaparaanan na natin ginagawa. Tulad na lang kay Abraham, gumawa ng paraan si Sarah. Pansin niyo po ba yun? Hello? Parang ako lang ata nakapansin. Di ba ang ginawa ni Sarah? Ibinigay niya si Hagar. Minsan kasi tayo mga tao, pag tumatagal yung pangako ng Diyos, gumagawa tayo ng sarili nating paraan. Hello? Kasi may sinabi kay Abraham, malinaw. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw. Kaya lang, minsan ang pangako talaga, umaabot yan ng taon, dekada. Nung sinabihan si Abraham, ilang taon na po siya? Tahimik ang madlang people. Nung sinabihan siya ng Diyos, nalisanin ang kanyang bayan ay 75 years old. So, nung dumating na si Ismael, ilang taon na si Abraham noon? Hello? Wala bang malakas dyan na magsabi ng, di ba nung dumating si Ismael, 86 years old na si Abraham. Nasusulat po yan sa Genesis
Chapter 15 ata yun eh. Nung dumating si Ismael, siya po'y 86 years old na. Hello? So Genesis 16 pala, 16:16. Tingnan mo nga natin, baka gawa-gawa ko lang to eh. Tingnan po natin sa Genesis 16:16. 86 years old na po si Abraham. Di ba, ito yung napakasaklap kasi minsan kasi pag tumatagal, yung sinabi ng Diyos sa atin, ginagawa po natin sa sarili nating pamamaraan. Di ba si Sarah nga, tinawanan pa nga niya yung mga anghel eh. Nag-alinglangan po si Sarah. Kaya ngayon ipinangalan ng naging anak nila ni Sarah, ni Abraham, ay sa salitang Hebrew ay Ishak. Ibig sabihin, yung ngumiti o tumawa. Minsan sa ating paghihintay, minsan tumatagal. Kaya lang minsan, pag tumatagal, hindi na tayo nagiging masigasig sa buhay. Nagpabanding-banding na po tayo. Minsan, nga, kinalimutan na natin eh. Yung pangako ng Diyos sa atin eh. Pero alam niyo ba, itong si Abraham, naging masigasig sa buhay. Hindi kailanman nag-alinlangan si Abraham na nagtiwala, natutugunin ng Diyos yung pangako niya sa kanya. Kaya sa habang tayo naghihintay, lalong-lalo na, maging masigasig tayo sa paglilingkod sa Diyos. Hello? Sa ating pananalangin, sa ating pagbabasa ng kanyang salita, dapat maging masigasig po tayo na ibibigay ng Diyos yung mga pinapangarap natin sa buhay. Hello? Ganyan po mangako ang Diyos. Hindi kailanman nagbabago ang Diyos sa kanyang mga pangako. Oo, minsan, tumatagal. Pero ito lang, ang encourage ko sa bawat isa na habang naghihintay po tayo, na dapat sa araw-araw ng ating buhay, yung pakikinig natin sa Diyos ay talagang may impact. Hindi yung pinaparaos lang natin. Yung pananalangin po natin parang pasbay lang. Hello? Dapat, gaya ni Abraham, habang siya naghihintay, lumakas yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Hindi nagtagal. Ilang taon bago dumating si Isaac. Hello? 100 years old na po si Abraham nung dumating si Isaac. Di ba, parang matagal no? Ilang dekada yung paghihintay po niya. Tayo mga tao talaga minsan, pag inabot ng 1 linggo, yung prayer natin, 1 taon, 10 taon, parang nag-aalinlangan na po tayo. Pero si Abraham, sabi ng kanyang salita, si Abraham ay lumakas yung kanyang pagtitiwala, pananampalataya sa Diyos. Hindi lang po yan, si Abraham ay pinayaman ng Diyos. Kasi lahat ng matyaga, maanos, yan yung pinapayaman ng Diyos. Hello? Ang totoong yaman ay yung talagang totoong pinagpursigan mo sa buhay. Hello? Walang one day millionaire po dito. Lahat naman naging success, dekada po yan bago sila naging tagumpay sa buhay. Hello? Kaya maging masigasig po tayo sa araw-araw ng ating buhay. Paggising mo pa lang sa umaga, dapat binibigyan mo na ng glory ang Panginoon. Hello, dapat sa araw-araw ng ating buhay, iniisip po natin kung paano pa natin mapapangiti ang Diyos. Meron ba tayong ganong kaisipan? Na sa araw-araw ng ating buhay, yung inaasam lang po natin, paano natin mapapangiti ang Diyos? Kasi minsan, marami tayong hangarin sa buhay. Unang hangarin mo lang mapangiti ang Diyos sa iyong buhay. Wow! Tama na yan. Kasi pag ang Diyos nalugod sa ating buhay, yung ginawa niya kay Abraham, oo, matagal, pero pangyayarihin niya yan. Hello? Kaya maging masigasig po tayo sa ating buhay.
Yung pangalawang M, masigasig tapos, parang nahuhuli talaga ako Ito yung kailangan din po natin. Pag matyaga ka, dapat marunong ka rin magtiis. Salitang English din, endure. Ito siya stick, endure. Mateo 10:22, ang nagtitiis hanggang sa wakas ay siyang ganon din, inulit sa Mateo 24:13. Ganon din sa 13:13. Kung mapapansin nyo, yung mga talatang ito, paulit-ulit nyo nababasa, di ba nakasulat na sa Mateo? Inulit-ulit. Sa Mark, mayroong gustong ipabatid ang Diyos sa ating mga buhay. Dapat ang tunay na Kristiyano, mayroon po siya nito. Hello? Kung wala ka nito, hindi ka totoong Kristiyano. Hello? Alam niyo, ito yung napakagandang ginawa ni Abraham. Hindi lang po siya naging matyaga, nagtiis din po siya. Hello? Lahat ng mga ginagawa natin sa Diyos ay mayroong kabuluhan iyan. Oo, minsan tumatagal, pero pangyayarihin niya yung mga bagay-bagay na nilagay ng Diyos sa ating mga puso. Magtiis lang tayo ng konti. Minsan tayo mga kabataan ngayon, kinilig lang, napangiti na. Minsan, kilig ngayon, suffer later. Hello? Ang totoong kilig ay kinikilig pa rin hanggang 10 taon na kayong mag-asawa. O by the way, mga umabot na ng 20 taon, kinikilig pa rin po ba tayo sa ating mga asawa? Dapat lang, alam niyo ba, yung share ko na to, mga 10 taon na nakakaraan. Yung aking dalawang mag-asawa na, yung naging amo ko na mag-asawa, may gate 80 na sila, pero kinikilig pa rin sila sa isa't isa. Dapat ganun yung kilig. Yun ang totoong kilig. Kasi minsan, sabi ko nga, sinabihan ka lang na maganda, kinilig ka na. Sinagot mo na agad. Hello? Kaya maraming kinilig ngayon, suffer habang buhay sila. Bakit? Kasi wala pa sa panahon. Lahat ng wala pa sa panahon, kalimitan hindi maganda yung kinalabas ng relasyon man iyan, trabaho. Pag wala sa panahon, hindi maganda karamihan ang nagiging epekto po nito. Hello? Kaya ang totoong kinikilig, ang totoong kilig ay nararanasan po natin ito na mag-asawa habang buhay. Minsan kasi pag senior na, parang wala nang kilig factor Pero mali po iyon, na dapat habang tumatagal kayong mag-asawa, lalong tumitibay yung pag-ibigan po inyo. Mayroong pang kilig na nararamdaman. Kasi minsan parang 20 taon na mag-asawa, may apo na, wala nang kilig factor. Pero mali po iyon. Dapat sa araw-araw ng ating buhay, ang aking asawa, walang araw na hindi ako biniso-biso yan. Bago alis yan, nag-iwan muna ng halik. Ganon din po yung pagmamahal ko sa kanya na habang tumatagal, lalo ko po siyang minamahal. Dapat ganon po tayo. Hello? Kasi minsan, yung pag-iibigan po natin, maganda lang pagbago. Hello? Kaya lahat ng wala sa oras, lahat ng wala sa panahon, hindi maganda yung samahan sa bahay, hindi maganda yung epekto nito sa ating buhay. Kasi pag nasa tamang panahon, hello, maganda ang epekto niyan. Kaya mga Gen Z, maghintay lang po tayo sa tamang panahon. Kasi pag nasa tamang panahon, alam nyo, hindi lang matutuwa yung mga magulang nyo, unang-una, matutuwa ang Diyos. Pag sinabihan kayong cute o maganda, o yun naman ibigay yung atay. Ibinigay nyo na nga yung puso nyo, yung atay, wag nyo lang ibigay. Hello? Ibig ko sabihin, alam nyo na yon. So, magtiis po tayo. Lagi natin tatandaan, mapalad ang taong nagtitiis
ng tukso sapagkat, sa James 1:13, sapagkat pagkatapos ng pagsubok sa kanya, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Lahat ng mga nagtitiis, may putong ng buhay po yan. Ang totoong regalo ay walang sagabal. Hello? Ganun po magbigay ang Diyos. Walang sagabal. Gusto niya maayos yung relasyon nyo. Ang totoong nagtitiis hanggang wakas ay talagang yung nabibigyan niya ng kaluguran ang Diyos. Pangatlo, mabilis lang po ito. Magsaya, o kaya sa salitang English, kaya sabi ko nga, 3 M sa Tagalog, pwede rin sa English, na 3 E, enjoy. So, sa pangatlo ay magsaya, o kaya magalak. Di ba, sabi sa Philippians 4:4? Oh, tingnan niyo yan. Di ba, ang nagsulat ng talatang ito ay si Apostol Paul. Alam niyo ba si Apostol Paul, bukod sa bihasa sa salita ng Diyos, nakulong siya sa piitan, naranasan din po niya yung nasa gitna ng dagat na palutang-lutang, pero sinabi pa rin niya, magalak palagi sa Panginoon. Dapat ganun po tayo, na habang tayo naghihintay, huwag po tayong mayamot. Na habang tayo naghihintay sa tugon ng Diyos sa ating mga buhay, i-enjoy lang po natin anuman nangyayari sa ating mga buhay, anuman hamon ng ating buhay, enjoy mo lang po iyan. Hello? Na habang hindi pa tumutugon ang Diyos, enjoy mo lang iyan. Dapat wag kang papayag na dumating ang araw o lumipas ang araw na hindi mo nabibigyan kaluguran ng Diyos. Na pag ito po yung ginagawa po natin sa araw-araw ng ating buhay, minsan kasi masaya lang po tayo, nagagalak lang po tayo pag may pagpapala. Hello? Lahat ng dumating sa ating mga buhay, pagpapala man iyan, pagpapalo, problema man iyan o kahit may sakit ka, dapat i-enjoy mo lang po iyan. Hello, lagi natin tatandaan, kung ikaw ay mapangangailangan, God will provide. Kung ikaw ay may sakit karamdaman, Jehovah Rapha, our great healer. Hello, kung ikaw ay nagkukulmihanan, Jehovah Shalom, our Prince of Peace. Lahat ng mga solusyon ay makikita po natin sa salita ng Diyos. Kung ikaw ay natugunin yung pangako ng Diyos sa iyo, alam nyo, wait ka lang, maghintay ka lang muna. Lagi po natin tatandaan na ang Diyos, pag tumugon iyan, gusto niya walang sagabal. Sabi nga niya, by the way, conclusion na po ata ako, sabi nga niya sa Ecclesiastes 3:11, in His time, He makes all things beautiful. Minsan, pinapaganda lang ni Lord yung patutuo po natin. Hello? Kaya wag tayong magdalawang isip sa Diyos. Totoo, mangako ang Diyos. Oo, matagal, pero lagi po natin tatandaan, wag kang sisimangot sa araw-araw ng iyong buhay. Wag kang papayag na hindi mo nabibigyan kaluguran ang Diyos. Lagi po natin tatandaan, ang Diyos, pag nangako, gagawin niya po iyan. Hello? Wag lamang tayong mainip. Kasi minsan, naiinip po tayo eh. Minsan, gumagawa na tayo ng paraan. Like Sarah, ibinigay niya ang kanyang alipin na si Hagar upang matugon na, pero hindi pa rin pumayag ang Diyos. Ang Diyos, pag nagsabi, hindi kailanman magbabago. Yung pinangako niya kay Abraham, nung dumating na si Ismael, si Abraham ay patuloy pa rin nagtiwala na ibibigay niya si Isaac. Hello, ganun po ang Diyos. Hindi kailanman nagbabago. Ang tao nagbabago, pero ang Diyos hindi kailanman nagbabago sa kanyang pangako sa atin. Hello? Matagal nga lang minsan, hindi naman lagi, pero lagi po natin tatandaan, tapat mangako ang Diyos. Conclusion, sabi nga dito sa Hebrew 12:2, ituon ang focus sa Panginoon at magtiwala sa kanyang mga plano sa inyo. Alam nyo, ito ang napakagandang gawin po natin habang naghihintay sa tugon ng Panginoon sa ating panalangin o sa mga pangarap sa buhay, isagawa
yung tatlong ito. Maging masigasig, magtiis, at mag-enjoy sa araw-araw ng ating buhay. Alam niyo, pag isasagawa lang po natin yung tatlong ito, alam niyo, mapapadali ang tugon ng Diyos. Palagi po natin tatandaan sa araw-araw ng ating buhay, huwag na huwag po tayong mabalisa. Hello! I-enjoy lang po natin yung araw-araw ng ating buhay. Sabi nga nila, napapagod pero hindi susuko. Oo, napapagod nga. Oo, totoo, nakakapagod ang maghintay. Minsan, di ba, sa paghihintay sa mga tatay, sa mga asawa na matagal magbihis, di ba minsan nababalisan na tayo minsan? Kasi minsan kasama din po ako doon. Kasi sa kakahintay, tingnan nyo, di ba, minuto lang. Hello? Sa tamang panahon, makukuha o matatanggap po natin ang inilagay ng Lord sa ating mga puso. Hello? Isaiah 30 verse 18, and therefore will the Lord wait that they may be gracious unto you, and therefore will be exhorted that he may have mercy upon you, for the Lord is a God of judgment. Blessed are all they that wait for Him. Sa Tagalog, at dahil dito, maghintay ang Panginoon, o maghihintay ang Panginoon upang siya'y maging mapagbiyaya sa inyo. At kaya't magbubunyi siya na siya'y magdadalang habag sa inyo sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kahatulan. Mapalad yaong lahat na naghihintay sa Kanya. May nilagay po ako dyan. Sabi dyan, when the Lord says, nilagyan ko ng acronym yung salitang wait. Meron pa ba? O sige. Baka next week na siguro lalabas dyan. Yung W, walk His timing. Alam nyo, minsan, ang paghihintay ay minsan nakakabagot talaga. Pero alam nyo ba yung dapat tumiming lang po tayo. Hello? Naalala ko noon yung, kasi mail nga ako magkalikot, yung Yamaha namin na, kasi ang motor noon, contact point pa. Ewan ko, wala na ata ngayon yun eh. Lagi kong tinatiming kasi minsan nabubulutong o kaya yung kanyang sa may electric parang nabubulutong nga. Hindi aandar. Kinikisis ko yan ng liha. Lagi kong tinatiming. Minsan, tayo mga tao kasi, inaapura po natin ang Diyos. Hindi tayo makapaghintay. Pero ang Diyos, pag kumilos po yan, perfect talaga. Wala kang masasabi sa pagtugon ng... Kasi minsan, hindi pa tumutugon ng Diyos kasi baka magalit yung kapitbahay mo o kaya baka mainggit yung kapatid mo. Kasi minsan, yung pagtugon ng Diyos, gusto niya lahat ng mga tao sa paligid mo ay umaayon, masaya sila. Kaya minsan tumatagal ang tugon ng Diyos kasi dahil nga sa mga tao sa paligid po natin, inaayos niya muna lahat-lahat. Kaya matuto po tayong maghintay. Walk in His timing. Pangalawa, align with His will. Nagtanong na ba tayo kung kalooban ba ng Diyos yung mga gusto natin mangyari sa buhay? O kaya gusto lang po natin, hello, para magyabang. Baka humingi tayo sa Diyos ng ganito kasi baka may pakita lang po tayo sa ibang tao. Alam nyo, ang gusto ng Diyos, ang totoong kalooban ng Diyos ay yung talagang nabibigyan mo siya ng kaluguran sa iyong buhay. Minsan marami tayong gusto sa buhay pero yung buhay po natin ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hello? Pangatlo, invest with His Word. Mamuhunan tayo. Hello? Sa salita ng Diyos. Magbasa tayo lagi ng salita ng Diyos. Yan po yung magdadala sa atin, sa tugon ng Diyos. Marami tayong matutuklasan sa galaw ng Diyos sa ating mga buhay, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Minsan marami tayong gusto sa buhay, pero sa salita ng Diyos,
Kunti lang yung alam po natin. Hello! Mag-invest po tayo sa salita ng Diyos. Yung T, trust with His plan. Magtiwala sa Kanyang plano. Minsan, ang time ng Diyos, medyo matagal. Pero I assure you, kung talagang kalooban niya yan, pangyayarihin niya yan. Hello! Matuto lang po tayo maghintay. Waiting is not weakness in spirit, in motion. And when God moves, we will see the wait. It was not wasted, but wisely woven into something far greater than you imagine. Wow! Tinagalog ko nga ito, iwan ko kung tama itong Tagalog ko. Ang paghihintay ay hindi kahinaan sa kanyang pananampalatay, kundi pagpapakita, respeto, pagtitiwala sa paggalaw ng Diyos sa ating buhay. At kapag kumilos ang Diyos, ay makikita natin ang paghihintay ay hindi nasasayang. Ngunit, matalinong pinagtagpi ang sitwasyon sa isang bagay na mas malaki, mas maganda kaysa iyong inaakala. Ganun po mangako ang Diyos. Isaiah 60 verse 22, ang pinakamaliit na lipi ninyo ay dadaming mainam. Ang munting bansa ay magiging makapangyarihan. Ako, si Yahweh, na kaagad tutupad sa aking mga pangako kapag dumating na ang takdang panahon. Tignan niyo yan. Ang mga Israelita, maraming pagsubok, pero ngayon, itong season na to, ninanamnam na nila yung pangako ng Diyos sa kanilang mga buhay. Hello! Medyo matagal, pero ngayon, tignan nyo naman ang Israel ngayon. Talagang grabe sila, talagang pinagpala sila ng lubos. Ang bersikulo ito ay nangako na mabilis na paglago at paglakas ng bayan ng Diyos sa tamang panahon. Ang talatang ito ay nagtuturo na ang bawat, lumabas na ba? Hindi pa rin. Okay, dito na. Ang bawat pangyayari ay may takdang panahon at layunin ng Diyos. Limitado ang pag-unawa ng tao sa kabuuang plano ng Diyos. Meron po ako ritong di ba ako magmamagic? Ano rin, anto? Itlog. Pag hinawakan po natin ito sa loob ng isang araw, kaya ba natin ito na walang gasgas o kaya hindi mababasag? Kaya isang araw, no? Isang linggo. Kahit saan ka magpunta, dapat dala-dala mo ito nakakabit sa katawan mo. Hello? Kaya ba natin na hindi mababasag? Katabing matulog, katabing kumain, pati sa pagligo, dapat nakakabit yan sa katawan mo. Kaya ba natin? Baka umabot ng 21 days. Sisiw na po ito. Alam niyo ba, minsan may mga bagay na kailangan nating bitawan. Pakisabi nga dyan sa katabi nyo, bumitaw ka na kasi. Sige, sabihin nyo. Minsan kasi, tumatagal yung pangako ng Diyos. Kasi meron po tayong parang itlog na inaalagaan dyan. Baka sabi ko nga, baka hindi lang naging sisiw. Baka nanganak na yan. Dumami na sila. Hanggat hindi po natin ito binibitawan, tumatagal yung pangako ng Diyos. Minsan, patay na nga, wala pa yung pangako ng Diyos. Pero pag binitawan mo ng ganyan, huwag kayong matakot, nilaga ko na yan. Lagi po natin tatandaan, once na may meron pang maliit na bahagi dyan na hindi nakakapagbigay kaluguran sa Diyos. Ay, sorry. Malasado pala. Sorry. Hindi.
Parang ganyan din. Minsan, sasabog yan. Minsan nga, bugok yan eh. Mabubulok yan. Magiging kahiyaya po tayo. Yun ang nakakatakot sa Panginoon. Once na naging bugok yan, sasabog yan, babaho po tayo. Kawawa po tayong mga Kristiyano. Hanggat hindi po tayo, o hanggat hindi natin binibitawan yung mga bagahe, malit man iyan, alam nyo, pag hindi mo yan binitawan, parang itlog yan. Baka sabi ko nga kanina, baka nanganak na yan. Hello, alam nyo, hindi makakagalaw ang Diyos sa ating mga buhay hanggat mayroon pang itlog na inaalagaan po tayo. Huwag na po sanang umabot na maging sisiyo na yan, o kaya manganak na, o kaya dumami pa sila. Ngayon pa lang, bitawan na po natin. Maganda pa nga, tapak-tapakan po natin eh. Hello? So tayo po'y tumayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. Pasensya na, akala ko naluto ko maigi eh. Sorry. Malasado pala. Okay. Thank you, Bart. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord.